Hi guys, gumawa tayo ng video na ulit ngayon na tungkol sa mga pambubudol sa akin ni ADB 160. So, ang unang binili ko dito sa ADB 160 is yung mga accessories na hindi ko kailangan palitan, na kumbaga nagdagdag lang ako. For example, nagdagdag tayo ng pang facelift niya, yung pampalaki ng mga muka. Ay papakita natin, close up natin mamaya kung gaano siya kaporma ngayon. Kasi ako, dahil sa bago siya, kung hanggat maaari, ayoko may palitan. Magdagdag, oo. Pero na ang problema na kay ADB, kung may budget ka, mabubudol ka talaga eh. Kasi napakadami niyang accessory, napakasarap niyang pormahan, unlike the other motorcycle na hindi ka masyado makakita ng pamporma. Pero ito si ADB, talagang makakakita ka ng pamporma sa kanya na bagay na bagay talaga sa kanya. Especially yung kulay black na ADB 160 dahil napakadali niyang napakadali niyang anong tawag doon? Yung bagayan, napakadali niyang bagayan. Kahit anong accessory bumabagay sa kanya sa kulay black. Umabot ako ng 170,000 pesos kasama na yung rehistro. Ngayon, kanibukasan nun, binilihan ko kaagad siya ng top box. Ito para sa akin, depende kung gaano kahalaga sa inyo. Sa akin sobrang halaga nito, hindi pwedeng walang top box dahil pag nagta-travel tayo o may bibilihin tayo, may extra tayong lagayan. Itong top box na ito nabili ko sa SEC for 5,500 pesos. Tapos ang pinili natin na bracket niya is yung sa SEC din na ADB na kamukha nung K3, kapareho lang ng K3. Kasi kaya ito ang pinili ko mga kaswabe, maliban sa napaka-durable niya, hindi mo na kailangan alisin yung stock na handlebar. Kasi sa ibang mga bracket, kailangan mong alisin to. Ito hindi na kailangan. Is yung, ito, napaka-importante. Mga importanteng mga inuna ko. Para, rubber to na binili ko lang sa Shopee or Lazada or TikTok. Di ko na matandaan. Lalagay ko na lang yung link dyan sa description. Napaka-importante nito kasi itong naiiwasan niya yung pagkagasgas ng pairings natin. Kasi minsan, hindi natin maiwasan, magpapatong tayo ng bagay dito or maglalagay tayo magsasabit tayo dito na magiging sandalan ito para maiwasan natin yung pagkagasgas. Nga pala, may mga nabibiling ganito na ito lang, hindi kasama to. Pero yung binilihan natin may kasama ng ganyan. So ilalagay ko na lang yung link. Ang problema lang dito sa rubber na to, makapal kasi siya, mabigat. So, kapag binuksan natin tong gas tank natin, yan, bubuksan natin yung gas tank. As you can see, hindi siya umaangat kaagad kasi masyadong mabigat itong rubber na itong rubber. Yan, pero okay lang 'yon. Ang importante, huwag magasgasan. Mabigat kasi itong mga kaswabe. Hindi pala ito yung next. Nung pagkabili ko ng top box, saka itong bracket, syempre magkasabay ito. Hindi mo na malalagay itong top box kung walang bracket. Sinunod ko na kaagad itong crash guard natin. Itong crash guard, napakaganda nito, galing din sa SEC. Half lang siya. Hindi ako kumuha ng full na hanggang dito kasi ayaw ko matakpan yung forma o kagwapuhan ni ADB 160. So, sa half lang tayo. Ang reason kung bakit napabili ako ng crash guard na to, sabi ko nung una, mga kaswabe, believe it or not, hindi ako magka-crash guard kasi ayaw ko matakpan yung forma ni ADB. Pero nung one time na naglilinis ako ng bike natin, tinanggal ko yung top box. Tapos ngayon, ikakabit ko na ali yung top box. Siyempre, ipupush mo siya na gano'n. Pag push mo sa kanyang gano'n, nawala sa pagka-center stand. Tumumba yung motor natin, yung bike natin, pero nasalo ko naman. So, doon ko na-realize, walang nagasgas naman. Doon ko na-realize na kailangan ko pala talaga ng crash guard.
So kaya ayan, namili tayo ng crash guard, pinakabitan natin siya, pero yung half lang. Yung half lang yung pinalagay natin. Then ang sumunod natin na pinalagay mga kaswabs is yung pantakip dito sa shock ni ADB na Showa, kasi alam naman natin na dito, tatalakayin natin ito mabuti. Alam naman natin na si ADB is kapag dumaan sa mga bahaan o maputik or basang kalsada, makalat si ADB. As you can see, kakarwash ko lang kahapon. Ayan, ang dumi niya. Ang dumi niya. Kaya yung iba namimili ng extender na tapalodo, pinapalitan to, yung hanggang dito, but still makalat pa rin. Kaya ang iba bumibili pa ng another extender na ilalagay naman dito. Pero ako hindi ko gagawin yon kasi madali lang naman maglinis ng mga motor mga kaswabs. Kasi yung hindi ko dinidiscriminate o pinapayo ng iba na wag bumili nun. In my own opinion lang kasi, once lagay ka ng tapalodo dito na mas mahaba, hanggang dito yun. Hanggang dito yun mga kaswabe. Tapos maglalagay ka pa ng additional na tapalodo, yung nilalagay dito para dito. So takip na siya. Yes, hindi masyado madudumihan. Plus may tapalodo ka pang stock na ganito. Sa tingin mo yung forma ni ADB na kung bakit mo siya binili, sa ganda niya, sa forma niya, sa tingin mo hindi sa tingin nyo ba mababawasan ang kapugian niya? Siyempre mababawasan. Medyo para sa akin, sorry to say, sa mga nakabili, medyo baduy para sa akin yon. Tatlo yung tapalodo. 1, 2, 3. So, tatlong tapalodo. Ang pangit tignan. So, para sa akin, ang ginagawa ko na lang, kapag nadudumihan siya, katulad na nadudumihan siya, huhugasan ko lang, kahit dito lang. Madali lang naman hugasan yan mga kaswabs. Dito lang naman sa baba. So, saka hindi naman araw-araw umuulan. Kaya, para sa akin, hindi na ako maglalagay nun. Sayang yung pera. Baka yung ibibili ko nun is may mapaggagamitan pa ako mas maganda para kay ADB, or pwede kong i-reserve yun, yung pambibili ko nun para sa next change oil niya or maintenance. And then, ang sumunod natin na binili mga swabs, yung mga kailangan talaga ni ADB. Ito, yung pinakasapatos ng ADB, kasi as you can see, maliit lang yung paa niya, hindi malapad. So, minsan, naranasan ko, nagpark ako sa isang damuhan na medyo basa ang lupa, lumulubog. So, kaya namili tayo ng sapatos ng ADB. Ayan. And then, ang sumunod na natin yung side mirror. Ito hindi naman kailangan magpalit ng side mirror kasi napakaganda pa rin naman ang stock na side mirror na ADB. Pero medyo nabudol tayo dito kasi ang forma kasi talaga ng winglet side mirror. So pwede, universal to, pwede sa kahit anong motor. Ilalagay ko rin yung link dyan sa baba kung saan ko nabili to. Kagandahan dito, kaya ko to binili, aside, maliban sa sobrang forma niya, ayan, para siya may pakpak na ewan. Kasi, di ba alam naman natin nagwa-watermark sa mga mirror. So, kapag umuulan or hindi ko ginagamit, pwede ko siyang iganyan. Tapos pag gagamitin ko na, pwede kong iganyan. I-open ulit. So, para sa akin, nagustuhan ko siya. At the same time, malaki siya. Kaya, pasok to sa LTO guidelines. Ayan. Malaki siya. Pasok to sa LTO guidelines. Ang hindi pasok sa LTO guidelines, yung isang version nito na napakaliit. Ito, malaki to. Tapos, kagandahan kasi sa kanya mga kaswabs, pwede mo siyang ibahin ang forma na rotate rin to. Ayan. Na-rotate rin niya, nagaganyan. Bahala na kayo kung paano nyo siya i-rearrange sa gusto nyo. Ako mas gusto ko yung pinaka-normal niya. Yan. Saka nagandahan kasi ako dito, ADB is a company of Honda. As you can see, ang Honda kasi, ang logo ng Honda is pakpak, di ba? Wing, ito. Di ba, wing? Ngayon, yung itsura ng logo na yon, kamukha rin ito. Diba? Kamukha rin niya.
Tapos, nagdagdag ako ng mga stickers dito. Dinamihan ko yung stickers na any kind of any brand ng mga nabili kong accessories. Tinanggal ko din kasi napapansin ko nawawala na yung design na kung bakit nagustuhan ko si ADB. Then yung sumunod na pinalit, dinagdag natin is yung pagpi-facelift ni ADB. Ito, binili ko na to additional accessories. Kasama niya ito, saka ito. Ano lang to, dinidikit lang to ng double-sided tape, and then dinidikit lang siya ng double-sided tape. Then ang next natin, sabi ko sa sarili ko, parang medyo mahina yata yung ilaw ng ADB, pero okay naman para sa akin yung pagkahina ng ilaw, hindi naman masyado mahinang-mahina. So kaya sabi ko, sa sobrang dilim nasubukan ko siya, kaya nagpalagay na ako ng Zenlo X1. Zenlo X1 yung bago, yung sumunod kay Zenlo M1. Ito, Zenlo X1, nagpalagay ako nito kay 747 sa malapit sa North EDSA, kasama na yung mga switch and busina. Nagpalagay rin tayo ng busina na malakas pero pwede nating ibalik sa pagka-stack kasi may switch naman siya nilagay dito. Ayun, switch. Tapos kasama na rin yung paglalagay ng passing light. Yung paggamit nitong Zenlo X1, hindi ko siya laging ginagamit. Ginagamit ko lang talaga siya for passing light kasi ayaw kong makasilaw. Gagamitin ko lang to kapag sobrang dilim na talaga o walang kasalubong. About naman dito sa sinasabi nila na magpalit daw ako ng camel back seat. Yan, camel back seat. Para sa akin hindi ko na kailangan magpalit ng camel back seat kasi nung chinek ko ang camel back seat, yes, maporma siya sa umpisa, maporma talaga siya dahil sa design na nandirito. Pero pag titignan mo yung quality, makikita mo talaga na iba pa rin yung ganda ni stock. Wala akong issue dito kay stock, sa upuan ni stock. May dinagdag lang ako dito, yung anti-kumot. Pag magpa-parking na ako nilalagay ko. Tinanggal ko lang ngayon. Yung medyo medyo butas-butas. Para iwas sa kalmot ng pusa. Kung ako tatanungin nyo para sa akin mas gusto ko pa rin yung stock. Kasi bibili tayo ng mga accessories, may nakalagay na siya dito na ADB 160, pas yung ibang accessories mo nakasulat na ADB, lahat ADB na. Oo, alam natin ADB yan. Kaso, 'di ba? Wag, lalo na kung may tatak ng ADB, puro ADB na nakasulat sa lahat. Medyo pangit tignan para sa akin. Yun lang para sa akin. So maganda pa rin yung medyo simple, wala masyadong kulay. Fan kasi ako ng medyo plain. Kasi meron ako nakita na ibang black ADB, iba-ibang kulay nilagay, pati yung mga ganito, pinalitan ng kulay. So para sa akin hindi na maganda tignan. Kaya okay pa rin sa akin talaga yung pagkamacho at pagkapogi ni ADB ng simple lang at konti lang ang mga colors combination na nilagay. Ayan mga kaswabe, ang ganda, black na black. Actually mga kaswabe, ang pinagpilian ko talaga na available nung kumuha ko ng ADB na cash is white, red, and black. Pero nung nakita ko sila sa personal, pinakamaganda para sa akin black kasi alam ko na agad na madali siyang pormahan, madali siyang bagayan ng mga accessories. Mabubudol ka nga lang dahil sa dali niyang bagayan ng accessories, kung ano-ano ma-check out mo. Grabe. Kung ano-ano ma-check out mo. Ako nga, nagbabalak na naman ako pero pinag-iisipan ko pa yung magpapalit ng wheel shield na black. Pero pinag-iisipan ko pa kasi okay naman sa akin yan. Ayun mga kaswabs, sa video natin to, shinare ko lang kung paano tayo nabudol ni ADB 160 dahil napakasarap niya talagang pormahan. Maporma na siya nung pagkakabili natin, pero ang gaganda kasi ng accessories ng ADB. Guys, sa mga nanonood sa atin lagi, sa mga bagong nakakapanood pa lang sa atin, nakakita ng video natin, please, napakalaking halaga na po sa akin yung mag-subscribe po kayo sa akin.
and i-like yung video natin. Maraming salamat mga kaswabe sa mga susunod na video natin. Ma-update o manonotify kayo kapag nag-subscribe kayo sa ating channel. Maraming salamat. Thank you!